Hoy! Gusto mo? Halika. Halika rito. Tanggang tanga. Gusto mo? Laleland, gusto ko. Sige. Pirmahan mo lang ang papel na ito. Elenan. At ibibigay ko ito sa'yo. Deal. Deal. Ang sipag niya. Ang tanga nito, alam ba niya kung ano ang kasunduan sa paghihiwalay? Kahit alam niya. Marunong ba siyang sumulat ang sarili niyang pangalan? Bitawan mo. Hindi para sa'yo yan. Bitawan mo. Sabi ko papakainin kita. Ano to? Isipin mo, ako, ang tagapagmana ng Celestial Master Mansion mula sa Mount Longview, ay nagtali sa sarili ng 5 taon. Sugurin siya. Tapusin niyo siya. Sandali lang. Binata. Aalis ka pagkatapos manuntok. Hindi ganyan ang pagiging magalang. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Gagong iniwan ka nga. Ano ngayon kung sinuntok kita? Bitawan mo ako. Ang sakit. Iniwan, sino ang gustong magpawalang bisa ng kasunduan? Binabati kita, Junior Brother. Ang iyong 5 Thunder Method ay sa wakas umabot na sa kasakdalan. Magpatuloy ka sa pag-cultivate ng ganito, at ikaw ay magiging immortal. Ngunit may sakuna sa iyong kapalaran. Huwag kang lalabas ng bundok. Kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan. Senior Brother, ako, ang makapangyarihang Dragon Teacher Celestial Master. Bakit ako matatakot sa anumang sakuna? Sinabi mong huwag akong bumaba. Baba pa rin ako. Junior Brother, huwag. Lolo. Lolo. Sino ka ba talaga? May maayos na daan ka namang nilakaran. Kailangan mo pang umakyat dito. Celestial Master. Nakita ko na rin sa wakas ang Celestial Master. Kakababa ko lang ng bundok, nakapatay na ako ng tao, hayaan mo na. Dahil namatay ka dahil sa akin. Ibabalik ko ang iyong habang buhay. Gamit ang aking 3 kaluluwa at 7 espiritu. Magnanakaw ako sa yin at yang, agawin ang kapalaran mismo. At baguhin ang iyong tadhana. Nasaan ako? Lolo. Lolo. Bakit hindi siya nagsasalita? Hoy. Ziyang. Dad, saan mo nakita itong gago? Gigibain ba niya ang bahay? Nagdesisyon na ako. Si Xiao Fan ay nag-alay ng buhay para iligtas ako. Kukunin ko siya bilang live-in na manugang na lalaki. Para mabayaran siya sa pagligtas ng buhay ko. Ano? Lolo. Pero hindi naman ikaw ang pinapahirapan mo si Bingbing. Hayo. Hayo. May utang na loob pa rin ang matandang siya. Pero sino ang mag-aakalang ang kanyang mga inapo ay magiging walang utang na loob? Para umangat sa lipunan, handa pa silang isakripisyo ako. Itatapon ako na parang basura, live-in na manugang. Ayaw ko niyan, ako si Xiao Fan. Pero kung akala ninyong tanga ako, Xiao Fan, hinaharap mo pa ako? Papatayin kita. sorbets, gusto ko ng sorbets. Gustong-gusto mo talaga ng sorbetes? Sige.
Nakakadiri, kaya mo pa bang kainin yan? Pirmahan mo na lang ang kasulatan sa paghihiwalay. At ang sorbetes na ito, ubusin mo kung gusto mo. Gusto ko, para sa akin. Siyempre para sa iyo. Sino pa ang kakain? Ako. Sige, ikaw na ang kumain. Ikaw ang kumain. Sige, kain. Tulungan kitang kumain. Tumayo ka. Pakainin kita ng sorbetes. Xiaofan. Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganyan? Ako, isang patpat, papatayin kita. Tigil. Mahal, Xia Zhang, anong gusto mong gawin? Siya Ziyang, umalis ka sa harap ko. Hihiwalayan mo rin naman, ang gago na to, tapusin ko na siya ngayon. Tama na. Hanggat hindi pa napipirmahan ni Xiaofan ang kasulatan sa paghihiwalay, bayaw mo pa rin siya sa araw na ito. Tumingin ka sa sarili mo. Anong itsura mo? Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Xia. Umuwi ka na. Sige. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng handaan, magbabayad ka. Umalis na tayo. Xiaofan. Ito. Hayaan mo na. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi niya ako kayang talunin. Halika na. Iuwi na kita. Ayaw kong umuwi. May narinig akong. May, handaan ngayon. Gusto kong pumunta at kumain. Kumain ng sorbetes. Xiaofan. Ay naku, salamat sa inyong lahat. Sa paglaan ng oras para narito. Oh, Patriarch Xia. Patriarch Xia. Pagbati. Patriarch Xia. Hindi mo lang inalis ang tanga na manugang, kundi ikakasal ka pa sa pamilya Chen. Mukhang, ang pamilya Xia ninyo, ay talagang angat na. Hindi naman. Kung magtatagumpay man kami, kailangan pa rin namin ang suporta ng lahat. Pagbati. Umiinom ka pa? May natira pa ba sa mukha ko? Tapos na ba? Young Master Xia. Tapos na ang yung gago na yun. Kulang-kulang ang tornilyo sa ulo. Isang maayos na kasunduan sa diborsyo. Tingnan mo ang ginawa niya. Akala niya sorbetes kinain niya. Bahagi ba ng aso ang gago na yon? Buti na lang, bago magsimula ang handaan, gumawa ako ng dagdag na kopya. Kung hindi, ano ang ipapapirma ko sa kanya mamaya? Kaya nga umaasa ako sa'yo. Laging nag-iisip ng maaga. Matuto ka dyan. Kapag pumirma na siya dito, tapos na talaga, hindi masasayang ang pagpunta ng lahat. Tama ba? Sorbets. Gago ka. Hindi yan sorbetes. Ibigay mo sa akin. Nagsisinungaling ka. Sorbets ito. Kakakain mo lang. Mali ang nakita mo. Hindi ito ang kinain ko. Ibigay mo yan sa akin. Bibilhan kita ng sorbetes. Talaga? Talaga, ngayon ibigay mo na. Maging mabait ka, fan. Mabait na bata. Sige na, ibigay mo. Gago. Pilyo. Ibigay mo na lang. Walang utak na gago. Gusto mo ng sorbetes? Kainin mo tae. Sorbets. Sorbets. Pahiran ko na lang yan para sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Pahiran ko na lang yan para sa'yo. Pahiran ko na lang yan para sa'yo. Umalis ka na dito. Xiaofan, magpakita ka naman ng respeto. Ha? Kakaiba. Palagi namang duwag at sunod-sunuran si Xiaofan dati. Laging nakayuko ang ulo. Ano bang nangyari sa kanya ngayon? Tama na. Sa harap ng lahat, nakakahiya ang paggawa ng ganyang eksena. Tay, tingnan mo ang ginawa nitong gago sa akin. Tiisin mo na lang. Malapit na, hindi na siya. Magiging parte ng pamilyang Xia. Pumunta ka at mag-ayos.
Dapat maghanda ka na rin. Malapit nang dumating si Young Master Chen, nakakakahiya naman kung ganon. Mukhang, ang tanging tunay na nagmamalasakit sa akin sa pamilyang Xia ay itong taang babae. Limang kulob na pamamaraang makatarungan, pamana ng makalangit na guro. Mga kapatid, nakikilala pa ba ninyo ang makalangit na gurong ito? Mga alagad, tinatanggap namin ang pagbabalik ng makalangit na guro. Master Celestial Master, sa utos ng pinuno ng sekta, 5 mahabang taon na namin hinahanap kayo. Sa buong panahong iyon, wala kaming nahanap na kahit anong bakas ninyo. Akala pa nga namin ay umakyat na kayo sa kalangitan. Hindi namin inakalang nasa mundong ibabaw pa rin kayo. Talagang roller coaster ang nangyari. Mahaba ang kwento. Noong umalis ako sa bundok, may tinulungan ako. Nawala ang isip ko. Sa huli, napangasawa ko ang isa sa pamilyang Xia sa Jiangcheng, naging isang live-in na manugang. Ang manugang ng pamilyang Xia. Narinig ko na ang mga chismis tungkol dyan. Hindi ko inakala na kayo pala yon, Master. Sayang lang, ang pamilyang Xia na yon, para umangat sa lipunan, sinubukan akong itapon. Ang taang anak nilang iyon, ay umatake sa akin, pero salamat sa kanya. Bumalik ang aking kamalayan. Ano? Ang pamilyang Xia ay nangahas na saktan ang Celestial Master. Ipapadala ko agad ang ating mga tauhan upang gibain ang pamilyang Xia at tanggapin kayong muli, Master. Sandali, maaaring walang puso ang pamilyang Xia. Pero hindi ako magiging walang utang na loob ang batang babae mula sa pamilyang Xia. Ang nagtanggol sa akin nitong nakalipas na 5 taon. Dahil doon, nagpapasalamat pa rin ako. Kaya, may ipapagawa ako sa iyo. Magsalita po kayo, Master. Maghanda ng isang masaganang regalo at ihatid ito sa pamilyang Xia. Ituring itong bayad utang sa kanilang kabutihan. Tandaan, huwag ipaalam ang aking pagkakakilanlan. Tulad ng inyong utos, Master. Akala mo mabubuli mo ang mga tao ko? Hindi ganoon kadali. Dumating na si Young Master Chen. Young Master Chen. Young Master Chen. Young Master Chen, narito ka na rin sa wakas. Bingbing, hinihintay ka namin. Tito Xia. May pinipirmahan akong ilang kontrata. Medyo matagal. Paumanhin. Hindi naman. Maraming bagay ang inaasikaso ng isang abalang tao tulad mo. Okay lang maghintay ng konti. Ito lang naman ay. Bingbing. Matagal na tayong hindi nagkita. Bingbing. Kausap ka ni Young Master Chen. Kumusta ka dyan? Kilala kita. Ikaw ay ang malaking masamang tao. Ikaw at ang babaeng yon, sa kabilang kwarto. Kayong dalawa ay nagbubuno. Gago ka, anong pinagsasasabi mo? Sino ang nakipag-away ni Ginoong Chen? Ako. Xiao Fan, huwag kang magsinungaling. Mahal, hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko mismo, may. Bastos ka, ikakasal ka na sa iba. Hindi mo pa rin ako tinitigilan, napakasama mo. Hindi yon away. Gago, pakakasalan ko siya. Hindi na ako uwi. Gagawin ko siyang balo. Nangangagat sila. Yung magandang babae kanina, naghubad sila sa kama. Tapos, sila ay nag-aaway. Siya, kinagat niya ganoon. Nakakatakot talaga. Mukhang kapanipaniwala ang kwento ng batang to. Totoo kaya talaga, kung hindi nagsisinungaling ang tanga, talagang mapapahiya ang pamilya Xia ngayon. Tanga. Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, sasara ko ang bibig mo. Tatay, Hindi ako nagsisinungaling. Yung gagoang, yung tinawag ng magandang babae. Yung gago. Hayaan mo. Gago ka. Anong problema mo? Mga kasama, huwag kayong makinig sa kalokohan ng loko-lokong to.
Siya, ilang beses sa isang araw siya nagkakaganyan. Kapag inatake siya, nagsasalita siya ng kung ano-ano o kaya naman nangangagat ng tao. Tama, tama. Hindi talaga natin dapat paniwalaan ang mga salita ng isang tanga. Nang dumating kanina si Ginoong Chen, hindi ba't sinabi na niya, kakapirma lang niya ng kontrata, kasama si President Su ng Yunding International. Paano may ibang babae? Mukhang, talagang inatake lang ang loko-lokong to. Nagsasalita ng kung ano-ano. Bingbing, hindi ka naniniwala sa kanya, di ba? At saka, hindi ako ganoong klaseng tao, di ba? Pwe. Gago. Ginoong Chen, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng ganyan sa akin. Sa pagitan natin, wala naman talagang nangyari. Paano naman walang nangyari? Lahat ng ginawa ko, para sa'yo lahat yon, Bingbing. Bingbing, Bingbing. Gago, hindi lang gago, bastos ka rin. Ninakaw mo pa ang sapatos ng babae, papatayin kita. Mahirap ang sitwasyon ni Binata Chen. Nagugulpi pa ng isang tanga. Mataas ang estado ni Binata Chen. Paano kung masaktan siya? Kahit 10 tanga, hindi mababayaran ang pinsala. Anong ginagawa niyo dyan? Hatakin niyo yung tangang yon. Tumayo ka, tumayo ka. Binata Chen, ayos ka lang ba, Binata Chen? Ang ulo ng pamilyang Xia. Ito ba ang handaan na inorganisa mo? Hindi ganoon. Binata Chen, alam mo kung bakit ako narito ngayon? Hindi ka naman bulag, di ba? Alam ko. Ang aking pamilyang Chen ang nagbigay sa'yo. Ang aking pamilyang Chen ang nag-angat sa'yo. At kaya rin naming wasakin ka. Binata Chen, pakiusap kumalma ka. Pakiusap kumalma ka. Ipapahayag ko na ang pagpapawalang bisa ngayon din. Ikaw na mabahong tanga. Kapag pinalayas ka sa pamilyang Xia, tapusin kita. CJ, ako ang magbabantay. Mga kasama. 5 taon na ang nakalilipas, ang aking ama ay umakyat sa bundok upang maghanap ng kaliwanagan. May nangyaring aksidente sa kanyang paglalakbay. Si Xiao Fan ang nagligtas sa kanya. Kaya naging manugang siyang nakatira sa amin. Ngunit dahil dito, ang aking anak na babae ay naghintay ng walang saysay sa loob ng 5 mahabang taon. Kaya ngayon, pawawalang bisa ko ang kasunduang pagpapakasal na ito. At bubuwagin ang kanilang pagsasama. Upang makahanap siya ng mas angkop na kapareha. Kilala si Miss Xia bilang Ice Queen, tanging isang pambihirang lalaki tulad ni Binata Chen, ang karapat-dapat sa kanya. Huwag kang mag-alala, Tito. Iwan mo si Bingbing sa akin, magiging tapat ako sa kanya, at magiging tapat magpakailanman. Iyare, at sa parehong pagkakataon, tutulungan ng pamilyang Chen ang pamilyang Xia na umangat, at sumali sa hanay ng mga elite ng Jiang Chen. Salamat, Binata Chen. Hindi, sandali, dapat kitang tawaging bayaw. Bayaw. Mula ngayon, ang aming pamilyang Xia ay mangungulila sa iyong gabay at suporta. Magkakapamilya na tayo. Walang kailangang formalidad. Hahaha. Narinig mo ba yan, mabahong tanga? Iminumungkahi kong huwag kang makialam sa maliwanag na kinabukasan ng pamilyang Xia. Ang kasulatang ito para sa diborsyo. Mas mabuting pirmahan mo na ngayon. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ano ang pipirmahan ko? Pumirma ka. Xiao Fan, parang tanggang baboy. Sino ang tangang baboy? Ikaw ang tanggang baboy. Ako ang tangang baboy. Tangang baboy. Maaaring tanga siya, pero matalino naman. Nagawa pa niyang lokohin, si binatang Ginoong Xia. Nagpapapansin lang, magdudulot lang yan ng mas maraming problema. Ang lakas ng loob mong makipag-away sa akin? Ako. Jiang, Asawa. pumirma ka na lang sa mga papeles. Bakit mo siya sinuntok? Ate, hiwalayan mo na lang siya. Bakit mo siya pinapahalagahan? Kahit ano pa ang mangyari. Malaki ang naitulong ni Xiao Fan sa pamilya nating Xia. Sinuntok mo siya sa harap ng lahat ng tao. Sinuntok mo siya. Gusto mo bang magmukhang walang puso ang pamilya natin? Sige, tama na.
Bilisan mo at pirmahan mo na to para sa akin. Pangako, hindi kita sasaktan. CJ. Pero hindi ako marunong magsulat. Ikaw, tingnan mo siya. Ang galing mo talaga. Pero okay lang yan. May dala akong inkpad. Pirma o fingerprint. Pareho lang yan. Inkpad. Ang saya. Tigilan mo nga yan. Bilisan mo at ilagay ang fingerprint mo dito. Saan ako pipindot? Saan? Dito, syempre. Ano, sa mukha ko. Ay, sa mukha mo. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Xiao Fan. Maliit na pagong, malaking pagong. Gago ka. Ito. Tanggang tanga ka. Papatayin kita. Ako. Tama na. Kontrata lang ito. Kung gusto ni Xiao Fan na pirmahan ito, maaari niya. Kung ayaw niya, hindi niya kailangan. Bakit kailangan mong pilitin siya? Oh, Bingbing. Hindi namin siya pinipilit. Siya ang humahadlang sa pamilyang Xia patungo sa tagumpay. Tatay. Nasa ganitong kalagayan na siya. Paano niya mahahadlangan ang pag-unlad ng ating pamilya? Noon, nang gusto ni Lolo na maging manugang na nakatira sa bahay siya. Lubos akong tumutol. Ikaw ang pumilit sa akin. 5 taon. Nakabuo na ako ng tunay na damdamin para sa kanya. At ngayon, gusto mong paghiwalayin kami. Kayo ang pinakamalapit kong pamilya. Kailangan bang gumamit ng ganoong malupit na paraan laban sa akin? Tatay, naisip mo na ba ang aking nararamdaman? Bingbing. Alam ko, alam ni tatay, na nabigo kita nitong mga nakaraang taon. Kaya nga naghahanap ako ng perpektong manugang para mabayaran ito sa iyo. Yare, sinigurado sa akin ni Ginoong Chen, na tunay niyang gusto ka. Kapag ikakasal ka na sa pamilyang Chen, magtratrato siya sa iyo ng maayos, tiyak na hindi ka niya apihin. Tama, Bingbing. Alam ko, ang impresyon mo sa akin sa mga nakaraang taon ay hindi maganda. Hindi nakatuon sa aking karera. Laging nasa party, bata pa ako at hindi pa mature. Tingnan mo ako ngayon, kumpara sa ilang taon na ang nakalipas. Ibang-iba na ako ngayon. Tama po kayo, Binata Chen. Narinig ko po na si Binata Chen ay naging sisi na ng Chen Group, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chen, ang gininto ang anak. Sa ngayon, ako ang kumakatawan sa Chen Group, sa isang proyekto kasama ang Yunding Group. Kapag napirmahan na ang kontrata bukas, lalo pang lalakas ang impluensya ng pamilya Chen, pakasalan mo ako, at gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong Jiangcheng. Yare. Tingnan mo, Bingbing. Ito ay espesyal kong binili para sa'yo, isang tanda ng aking pagmamahal. Ang ningning na iyon. Ito kaya ang maalamat na perlas ng dagat sa mundo ng alahas. Oo, napakalinaw at nakasisilaw ang kinang. Naiinggit ako kay Binibining Xia na napakaswerte sa pagmamahal ni Binata Chen. Bingbing, mabait talaga sa iyo si Binata Chen. Handa pa niyang ibigay sa iyo ang isang napakahalagang kayamanan tulad ng perlas ng dagat. Napakabait niya. Sa buong buhay mo, magiging napakaswerte mo. Xiao Fan. Ang laki ng perlas na yan. Gago ka. Kay Binata Chen yan. Regalo yan para kay Bingbang. Ibalik mo sa kanya ngayon din. Hindi. Binigay niya sa asawa ko. Kaya akin na ito, ari-arian na ng mag-asawa. Kalokohan. Hanggat hindi ka pa diborsyado ni Bingbang, ang perlas na yan, kay Binata Chen pa rin yan. Ngayon, ibalik mo. Heto na. Dapat kang magpasalamat. Binata Chen. Ito, hindi ako ang may kasalanan nito. Xiao Fan, ikaw. Tanggang tanga ka. Anong kapal ng mukha mong sirain ang regalo ni Ginoong Chen? Lumuhod ka at humingi kagad ng tawad sa kanya. Bakit siya dapat lumuhod? Ang laki-laki ng night luminescent pill na iyon, dinurog niya lang iyon sa isang piga. Iyon lang ang patunay, na peke ito simula't simula pa, isang huwad. Kahit na peke yon, pag-ari pa rin yon ni Ginoong Chen. Sinira ni Xiao Fan ang kanyang ari-arian, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Teka muna, Tio. Isang deep sea pearl lang yon. Marami tayo niyan sa bahay. Dahil sinasabi ni Bingbing na peke ito, di tayo magturing na lang na peke.
Ganyan talaga ang aming Ginoong Chen. Napaka mapagbigay. Talagang mapagbigay si Ginoong Chen. Pero yung tandang iyon, ang gulo. Ang aming binibining siya, ay halos na ang pinakamaganda, sa buong River City. Mapapangasawa ang isang tanga. Sayang talaga. Pagdating sa talino, pinagmulan, at estado, sa buong River City, ako lang, si Ginoong Chen, ang karapat-dapat kay binibining siya. Salamat sa inyong mga papuri. Pero ito, ay nasa kay Bingbing. Pagkatapos ng lahat, hindi pa naman siya opisyal na napapangasawa ko. Ginoong Chen. Tungkol naman kay Xiaofan, ilang taon na siyang kasama ng aming pamilya. Pero, hindi naman sila kumuha ng marriage certificate ng anak ko. At hindi pa nila na ikakasal. Kung papayag ka, Ginoong Chen, maaari mong isama ang aking anak ngayong gabi. Hindi. Tatay, ano ang sinasabi mo? Tama si tatay. Si Xiaofan ay isang tanga lang. Ikaw ang aming. Gininto ang phoenix ng pamilyang siya. Hindi mo pwedeng sayangin ang buong buhay mo sa kanya. Pero paano kung gumaling si Xiaofan balang araw? Ano naman kung gumaling siya? Pagdating sa estado, si Ginoong Chen ay isa sa mga nangungunang negosyante sa River City. Pagdating sa kapangyarihan, si Ginoong Chen ay may malaking impluensya sa River City. Tingnan mo siya, walang koneksyon, walang kapangyarihan, isang ganap na basura. Hindi siya katumbas ng isang buhok sa ulo ni Ginoong Chen. Kung ganoon ang pagpapahayag niyo, Tio, ako naman bilang nakababata sa inyo, ay buong pusong tatanggapin. Bingbing. Ang Deep Sea Pearl kanina ay hindi kasali. Ito ang tunay na regalong gusto kong ibigay sa'yo. Ang puso ng karagatan. Isang klasikong obra ng kilalang internasyonal na alahero, si Caroline, espesyal kong binili ito sa isang auction sa Pransya para sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, ang singsing na ito ay nabili sa halagang 10 milyon sa auction. Kalimutan mo ang 10 milyon. Basta gusto ito ni Bingbing. Kahit 100 milyon ay masayang kong babayaran. Isang singsing na nagkakahalaga ng 10 milyon. Napakagalante talaga ni Ginoong Chen. Ngayon, para sa pangalawang regalo. Ito ay isang kontratang inihanda ko para sa'yo at sa pamilyang Xia na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Gusto kong malaman ng buong mundo na ako, si Chen Zihao, ay handang gumastos ng 1 bilyon o higit pa para pakasalan ka, Xia Bingking. Bingbing, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong alagaan ka habang buhay. Ako, Ate, ano pang iniisip mo? Pag-isipan mong mabuti. Simula nang dumating itong gago, sa pamilya nating siya, nagbigay ba siya sa'yo, kahit isang regalo? Si Ginoong Chen, ay nag-aalok ng 1 bilyon kagad? Hindi ba sapat iyon para ipakita, ang katapatan ni Ginoong Chen? Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo ang pamilya nating siya, magpakita ka ng konsiderasyon. Bingbing, ano man ang piliin mo, hihilingin ko ang iyong kaligayahan. Kung ang puso mo ay talagang kay Ginoong Chen, ako na ang aalis pagkatapos ngayong gabi. Hindi kita pag-initan. Bingbing. pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya, paumanhin. Hindi ko matanggap. Bingbing, nababaliw ka ba? 1 bilyong dolyar. Paumanhin. Ginoong Chen, kumalma ka. Ako. Paumanhin. Ginagambalan niya siya. Huwag, Ginoong Chen. Ginoong Chen, kumalma ka. Ginoong Chen. Paumanhin. Paumanhin ang ibibigay ko sa iyo. Xia Bingking. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo sa anong paraan ako ay mas mababa kaysa sa gago na ito. Bitawan mo ako, Ginoong Chen. Nasasaktan ako. Bitawan mo. Gino, maglakas loob kang hawakan ng babae ko. Gusto mong mamatay. Xiaofan. Hindi ka natanga. Ang kamay ng asawa ko ay para sa akin lang hawakan. Tama. 5 taon nang may kapansanan sa pag-iisip si Xiaofan. Paano siya biglang gumaling? Gago ka talaga. Patuloy kang naninira sa akin, ha? Akala mo hindi kita papaluin? Gago ka, babatuhin kita ngayon.
Binibining Chen, tumayo ka, kaya kong tumayo mag-isa. Tanga, tingnan mo ang ginawa mo. Siya Bingking, lagi kitang pinagbutihan, at ikaw, para sa tangang ito, ganito ang trato mo sa akin, yare. Ako, si Chen Zihao, mayaman, at may katayuan, ano ang kulang ko kumpara sa tangang ito? Hindi sinasadya ni Xiaofan. Bukod pa riyan, asawa ko siya. Hindi ko siya pwedeng iwan. Si Binibining Chen ang nagsimula. Nagtatanggol lang siya. Wala siyang ginawang mali. CJ, asawa ko ha? Wala siyang ginawang mali ha? Huwag kang magreklamo kung magiging malupit ako. Mga lalaki, baliin niyo ang mga binti nitong gago. Bing bing. Ito ay pagitan ko at, ng gunggong na ito, huwag kang makialam, ang mga tarantadong ito sa ilalim ko, hindi tumitingin kung saan sila sumusuntok. Kung masaktan nila ang maselan mong katawan, magagalit ako, tama ba, Ginoong siya? Bing bing, kailangan mong umalis dito ngayon, huwag mo nang isipin pa ang gunggong na ito. Pa, hindi ako aalis. Hindi ko iiwan si Xiaofan. Honey, huwag kang umiyak, ayos lang, Xiaofan. Huwag kang matakot. Ginoong siya. Kailangan mong umalis ngayon. Umalis ka na, bilis. Hindi, pa. Hoy, Gonggong, tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na tulungan ka ngayon. Sige, bugbugin niyo. Hindi. Tigil na. Tumigil kayo. Putang inang Gonggong ka, dahil ininsulto mo ako. Bugbugin. Bugbugin. Baliw ka. Mga Gonggong. Kayo ang tunay na mga Gonggong. Ako ang sinasaktan mo. Gonggong na nananapak ng kapwa Gonggong. Bastos. Tumigil ka dyan. Huwag kang gumalaw. Ikaw. Halika rito. Hindi ako lalapit dyan. Yay, halika rito. Pa. Hulihin siya. Sakmalin ninyo. Ang pinuno ng pamilya Xia, ngayon na ang pagkakataon mong patunayan ang sarili mo. Pigilan niyo siya para sa akin. Ngayong araw, babatuhin ko siya, hanggang mamatay. Manong, ako na. CJ, Jiang. Jiang. Ay nako. lumuhod ka. Lumuhod. Sige, bumaba ka dyan. Aruf? Pang, bobo ka talaga. Lagi mo akong pinapahamak ha. Ngayong araw, papatayin kita. Papatayin kita. Tigilan mo. Manong, ako ang tinatamaan mo. Tumama ka ng maayos. Ano ba ang nangyayari kay Binatang Chen? Hindi pa matamaan ng isang tanga? Hindi ninyo naiintindihan. Talagang sinasadya iyan ni Binatang Chen para takutin ang pamilya Xia at sabay na sindakan itong tanga. Napakagaling ng galaw ni Binatang Chen. Masyado lang talagang makitid ang pangunawa natin. Mataas na pangunawa. Gusto kong makita kung paano mawawala ng mukha ang isang maliit na tagapagmana ng pamilya Chen. Sa harap ng lahat at maging katatawanan, magpakatanga ka. Nakikita ko na siya, handa na. Jiang, handa na. Handa na. Handa na. Mamatay ka na, gago. Bayaw, anong ginagawa mo? Mamatay ka, bobo kang hayop ka. Anak. Anak ko. Gago kang hayop ka, ayos ka lang ba, anak? Anong nangyayari dito? Xiaofan, gago. Bobo. Taang tao, paulit-ulit, nakikisali ka sa akin. Papatayin kita. Xiaofan, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Tingnan mo siya, ang saya nito. Tay, Chen, gago ka. Sinira mo ang lahat para sa akin. Ninakaw mo ang babae ko. Chen, tumigil ka sa paghampas sa kanya. Papatayin kita. Tumigil ka. Papatayin kita. Huwag mo na siyang hampasin. Maling tao ang hinahampas mo. Tang-e mo.
Muntik na kitang masuntok ng ilang beses. At wala ka namang nangyari sa'yo. Oh, Binata Chen. Wala kang isang suntok na naipataw sa kanya. Kami pa ang sinuntok mo. Impossible, hindi yan ang nangyari. Siguro itong gago. Gumagamit siya ng maduming paraan. Hindi ako naglalaro ng madumi. Nakatayo lang ako dito. Ikaw ang hindi makasuntok sa akin. Ngayon, papatayin kita. Tang ang gago ka, magpakamatay ka. Bitawan mo. Sige, bibitawan ko na. Oras na para sa palo. Kung hindi ka magpapakabait, bitawan mo. Oras na para sa palo sa puwit. Bitawan mo. Dahan-dahan, huwag kang gumalaw. Ang puwit ko. Ang sakit ng puwit ko. Masama ito, itong bata, nasaktan niya si Binata Chen, magiging malaking problema ito, isang malaking problema para sa aming pamilyang Xia. Ate, sabi ko sa'yo, itong tang ang gago. Puro problema lang ang dala niya. Problema sa aming pamilyang Xia. Hindi ka nakinig. Nakita mo ang nangyari? Nagdala siya ng malaking problema ngayon. Noong inaapi si Xiaofan kanina, bakit wala kang imik? Karapat dapat sa kanya. Swerte niya. Pa! Bing, nagtataranta ka. Binata Chen, ayos ka lang ba? Binata Chen, umalis ka. Ang pamilya ninyong Xia ay hayagan na pinababayaang gumala itong gago. Sinuntok ng gago to ang puwit ko. Sa tingin ko ang pamilya ninyong Xia ay sinasadya ninyong tutulan ang pamilyang Chen, hindi ba? Chen, hindi ganoon. Tinanggal ko na siya. Sa pamilya Xia, anuman ang gawin niya ngayon, ay wala na kaming kinalaman doon. Kung ganoon, maaari pa bang matuloy ang kasal namin ni Bingbing ngayong araw? Bingbing, pumayag ka na kay Chen. Tatay, ako. Bingbing, kung papayag kang pakasalan ako, papayag din ako sa kondisyon mo. Ang babaeng paalang ng gago ang kukunin ko, at bibigyan ko siya ng malaking halaga para umalis sa Jiangsheng. Ano sa tingin mo? Hindi. Paumanhin, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo. Paumanhin, tinatanggihan mo na naman ako, di ba? Xia Bingking, ano ba ang maganda sa gago na ito? Siya ang lalaki ko. Hindi ko kayang hayaan, at ayaw kong hayaan na sirain mo siya. CJ. Kaya pala ipinagtatanggol mo siya. Lalaki mo siya, di ba? Okay, gusto mong ipagtanggol siya. Ipagtanggol mo. Ipagtanggol mo, ha? Ang 1 bilyong puhunan ng pamilya Chen sa pamilya Xia ay kinakansela na. Huwag, Chen! Kasabay nito, ang aking pamilya Chen ay makikipag-ugnayan sa ibang kilalang pamilya para ipagbawal ang inyong pamilya Xia. Ang pamilya Chen ko ay magtitipon ng iba pang kilalang pamilya para ipasara ang inyong pamilyang Xia. Sisiguraduhin naming malugmok ang pamilyang Xia ng tuluyan. Ano, hayagang idinedeklara ni Young Master Chen na ipapasara niya ang pamilyang Xia. Alam mo ba, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Xia ay maaaring presidente ng Xia Corp. Pero ang paglaban sa lahat ng malalaking pamilya ay parang langgam na gustong igalaw ang puno. Sa tingin ko, tapos na ang pamilyang Xia. Natatakot ako na pagkatapos ng gabing ito, wala ng pamilyang Xia sa Jiangsheng. Tama. Bingking, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Ay sisirain ang sentenaryong pamana ng pamilyang Xia sa isang iglap. Tatay, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang pamilya Chen ay may masamang balak. Ang 1 bilyong dolyar na iyon ay talagang hindi lang tungkol sa pagiging mapangasawa sa akin. Kapag nag-invest na siya, sasamantalahin niyang bilhin ang mga shares ng Xia Corp, tapos wala na ang pamilya natin. Ganyan ang asawa ko, ang talino. Ang ibang miyembro ng pamilyang Xia ay talagang mga hangal, wala man lang sa kanila ang nakakita ng totoo. Bingking Xia, kung ayaw mong pakasalan ako, sige, pero dinadawit mo ako. Paninirang puri ba ito o katotohanan? Alam mo ang sagot. Ikaw, Bingking. Si Ginoong Chen ay nag-invest ng 1 bilyong dolyar dahil mahal ka niya. Paano mo siya masasabi ng ganyan? Oo, ate. Ang pagpapakasal sa iyo ni Ginoong Chen ay isang napakagandang bagay. Pagkatapos, matutulungan niya ang pamilya nating Xia na makipagkompetensya para maging nangungunang pamilya sa Jiangsheng. Ano pa ang ayaw mo doon? Bingking.
Ang ating pagsasama ay makakabuti sa lahat. Walang masama dito. Kung handa ka pa ngayon, hindi. Kung gayon ang ating kasunduan, ay mananatiling may bisa. Tatay, Binking, nakikita mo, mapagbigay si Ginoong Chen. Sundin mo na lang ang sinasabi niya. ate, mag-isip ka ng maayos. Tatay, Ginoong Chen, ano sa tingin mo? Papaluin natin itong gago na lumuhod at humingi ng tawad at magmano sa'yo. Tapos tumahol na parang aso. Tanggang tanga ka. Bilisan mo at magmano kay Ginoong Chen. Lumuhod ka at tumahol na parang aso. mula simula hanggang katapusan, si Xiao Fan ay wala namang ginawang mali. Bakit siya dapat patuloy na lumuhod at humingi ng tawad? Mahal, kanino ba ako dapat lumuhod at humingi ng tawad? Ikaw, syempre, lumuhod kay Ginoong Chen. CJ, Ginoong Chen, lumuhod ka sa akin, magmano ka at tumahol na parang aso. Ikaw, CJ. Hindi na gumagalaw ang mga binti ko. Tulungan niyo akong tumayo. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Tulungan niyo akong tumayo. Hindi gumagalaw ang mga binti ko. Hindi ako makagalaw. Kung gusto mong tumayo, kailangan mong tumahol ng 3 beses parang tuta. Oh. O diba? Parang tuta talaga. anong nangyayari kay Young Master Chen? Nakaluhod siya sa isang tanga, at tumatahol pa parang aso. Young Master Chen, siya pa naman ang number 1 na Young Master sa Jiangcheng. Nakaluhod sa ibang tao. Hindi ka panipaniwala. Tulungan niyo akong tumayo. Gago ka. Pinagmukha mo akong aso, pinatihaya mo ako at pinatahol. Papatayin kita ngayong araw na to. Chen Zihao, hindi ka pa ba nagsasawa sa kalokohan mo? Chen Zihao, tapos ka na? Narinig mo yan? Sabi niya, ako ang nagkakagulo. Pinapaluhod niya ako, tapos ako pa ang sinasabi mong nagkakagulo. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Nakita naman ng lahat yan. Ikaw ang nagpaluhod kanina. Wala yan sa kinalaman ni Xiao Fan. Chen Zihao, kung sa tingin mo, magagawa mo ito para makakuha ng awa ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, lalo lang kitang kinaiinisan. Narinig niyo lahat yan? Sabi niya, nagpapanggap ako na kawawa. Ikaw, Xia Bingking, at ang buong pamilya ninyong Xia. Inihanda niyo ang hapunang ito para lang pagtawanan ako, di ba? Hindi, sasabihin ko sa'yo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Tulungan niyo akong tumayo. Binibining Chen, hindi ganoon, Binibining Chen. Ang kapal ng mukha mong taksuhan si Binibining Chen. Wala na ang pamilyang siya ngayon, di ba? Dapat na tayong umalis dito. Baka isipin ni Binibining Chen, nakasama natin sila. At tayo rin ang madadamay. Tama, umalis na tayo agad. Gusto ng pamilyang siya na mamatay, pero huwag nating hayaang madamay tayo. Tara na. Wala na, ang sandaang taong pamana ng pamilya kong Xia. Ay wala na, ganoon na lang. Tatay, Tatay, umalis ka sa harap ko. Mahal. Siya Bingching, masaya ka na ba ngayon? May sasabihin ako sa'yo. Kung may mangyari man sa tatay ko, kung masaktan siya kahit paano, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito ako, magiging maayos din ang lahat. Ikaw. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kung hindi dahil sa pamilya namin na siya na kumukupkup sa'yo, patay ka na ngayon. Ayos lang, maliit na pagkaipon ng dugo lang ito. Hindi naman malala. Beihui, Rensong, Shenting, sapat na ang 3 pressure point na ito. Alam ko na ang gagawin. Umalis ka dyan. Xiao Fan, Gagaw ka, tumigil ka sa pagpapanggap. Akala mo ba ang pagtusok-tusok mo ay makakapagligtas sa tatay ko? Luluhod ako at magmamano sa'yo kung magawa mo. Ayan, Paano ito nangyari? tatay. Tatay. Gumagaling ka na ba? Anong nangyari sa akin? si Xiao Fan ang nagligtas sa iyo.
Ako. Tatay, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Swertihan lang yun. Yung tanggang yun. Swertihan lang talaga yun. Hindi, tatay. Talagang si Xiao Fan ang nagligtas sa iyo. Xiao Fan, halika rito. Sabihin mo kay tatay kung paano mo siya nailigtas. Nakita ko lang namamaga ang mga pisngi niya, kaya tinusok ko at gumaling siya. Kalokohan. Walang kwenta yan, wala siyang alam. Pero ikaw, Bingbing. Kailan ka pa magiging matino? Bingbing. Ang kinabukasan ng aming pamilyang siya ay nakasalalay na lang ngayon sa iyo. Tatay. Pakiusap, wag mo akong pilitin. Hindi ako pwedeng maging kasama niya. Ate. Sinabi na ni Binata Chen na, jijibay niya ang aming pamilyang siya. Nakikiusap ako sa'yo. Pumunta ka at makipagkita kay Binata Chen. Ang sitwasyong ito ay maaari pang maayos. Bingbing. Mamayang gabi, kailangan mong pumunta sa bahay ng pamilyang Chen. Humingi ka ng tawad kay Binata Chen. Tungkol naman sa tangang ito, palayasin mo siya sa pamilyang siya. Mahal, huwag mo akong iwan. Ayaw kitang iwan. Huwag mo akong pabayaan. Tatay, wag mong palayasin si Xiao Fan. Elanan. Tao. Dalhin niyo ang tangang ito. Tatay, Opo. Mahal, Xiao Fan, mahal. Mahal, Xiao Fan, mahal, Xiao Fan, mahal, Xiao Fan, mahal. Xiao Fan, pasensya na. Ang angka ng Dragon Tiger Mountain Celestial Master ay dumating sa pamilyang Xia upang batiin ang bagong kasal. Poong Langit, hindi ko kayo nabati ng maayos. Humihingi ako ng paumanhin. Narito kami ayon sa utos ng Poong Langit, dala ang mga regalong walang kapantay, upang batiin ang bagong kasal ng pamilyang Xia. Ang unang regalong pagbati ay tinatawag na Ocean Moon Pearl. Naway magkasundo ang dalawang dilag. Isang pag-ibigang pinagpala. Tay, tingnan mo. Tay, gaano kalaki ito kumpara kay Binatang Chen? Magkano ang halaga nito? Ang halaga nito sa merkado ay 5 bilyon. 5 bilyon. Ang pangalawang regalong pagbati ay isang phoenix crown at glazed skirt, at isang dragon head silk robe. Naway mabuhay ng matagal ang dalawang dilag, at magkasamang magpakailanman sa kaligayahan. Ang pangatlong regalong pagbati ay isang bigay kaya na 10 bilyon. Ginoong Xia, ito ay espesyal na inihanda ng Poong Langit para sa pamilyang Xia. Mangyaring tanggapin nyo. SS 10. 10 bilyon. Tay, nailigtas ang aming pamilyang siya. Maaari ko bang itanong, mahal na Ginoo? Paulit-ulit ninyong sinasabi na narito kayo upang batiin ang bagong kasal ng pamilyang Xia. Maaari ko bang itanong, sino ang dalawang ito? Ang isa ay ang panganay na anak na babae ng inyong pamilyang Xia, at ang isa pa ay ang kanyang asawa. Ang ibig mong sabihin ako, kung ang dalaga ng pamilya Xia ay ako ang pinag-uusapan, ang isa pa ay si Xiao Fan. Paano naman pwedeng maging? Si Xiao Fan, yung tanggang yon, kung ako ang tatanungin. Siyang Master Chen talaga yon. Tama ba? Tama si Jiang. Sino ang mag-akalang si Yang Master Chen ay nakapag-ugnayan pala sa Celestial Master at nagpadala pa ng napakagandang regalo. Mga kasama, pakiusap, ilabas ninyo ang inyong napipintog na manugang upang makipagkita sa akin. Ano? Baka naman ang aking pagkataos puso ng Celestial Master ay hindi sapat. Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Ito po kasi, ang aking anak na babae ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa aking manugang. Nagalit ang aking manugang at umalis sa aming pamilya Xia. Kung ganoon, walang saysay ang pagpunta ko rito. Strategist, sandali lang po. Maaari ko po bang malaman, strategist, ang inyong pangalan? Kapag bumalik na ang aming manugang, maaari ko siyang abisuhan upang makadalaw siya sa inyo sa ibang araw. Kayong mga taga-pamilya Xia ay hindi karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Ang masasabi ko lang ay, ang manugang ninyo ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ay aangat sa kadakilaan. Ang inyong pamilyang Xia, dapat mag-ingat kayo. Master Strategist, Master. Tatay. Ano nang ginagawa mo? Tumayo ka. Bingbing, maawa ka sa iyong matandang ama. Pumunta ka at bisitahin si Yang Master Chen.
Tumayo ka muna, saka tayo mag-usap. Bingbing, makinig ka sa akin. Ngayon, itong si Young Master Chen ay sumakay na sa barko ng angkan ng Celestial Master. Ang kaligtasan ng ating pamilyang Xia ay nakasalalay ng buo sa iyong mga kamay. Tatay, bakit hindi mo pa rin nauunawaan? Ang gintong isda ay hindi para sa isang lawa. Iyan ay patungkol kay Xiaofan. Hindi si Young Master Chen. Paano naging iyang tanga na yan? Ang hangal na iyan ay nasa ating bahay. Nagpapakatanga sa loob ng 5 taon. Anong nagawa niya para sa pamilyang Xia? Maawa ka sa iyong ama. Itong tanga na ito, kung siya nga ay isang uri ng dragon gaya ng sinabi ng iyong guro, magiging ganoon ba siya kahabag-habag? Oo, ate, huwag mong hayaang iyan. Tanga na yan ay muling manloko sa'yo kung ikaw ay makakapit lang kay Young Master Chen. Ang ating pamilyang Xia ay hindi lang anggat sa kapangyarihan. Makakabawi tayo sa dating karangalan. Bingbing. Alam kong ito ay hindi patas sa'yo. Ngunit kung hindi ka sasang-ayon, mananatili akong nakaluhod magpakailanman. Tatay, Mahal, mahal. Nandito ako, mahal. hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo siyang pumasok. Mahal. Mahal, akala ko ayaw mo na sa akin. Napakabait ni Xiaofan. Paano ko naman hindi gugustuhin? Mahal, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo kung sino ang nambuli sa'yo. Gagantihan kita para sa'yo. Kakagatin ko siya hanggang mamatay. Mabait ka, Irog. Walang nambuli sa akin. Hintayin mo ako rito, mabait ka. Aayusin ko muna ang mga bagay-bagay. Tapos babalikan kita, okay? Mabait ka. Tatay, alagaan mong mabuti si Xiaofan. Iyon lang ang hiling ko. Huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin ang tangang ito. Talagang aalagaan ko siyang mabuti. Saan ka pupunta? Pasensya ka na, Xiaofan. Para sa pamilya Xia, wala akong magawa. Bingbing, sabi ko sa'yo, basta nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Tatay, kung magsusumikap lang ng kaunti ang kapatid ko at paglilingkuran ng maayos si Binata Chen, ang pamilya nating Xia, ang ating pag-angat ay magsisimula na. Nasaan ang tanga? Bakit mo pakialaman? Isang mabahong tanga. Ano naman kung nawala siya? Para pagbalik ni Binata Chen, hindi siya magiging malungkot makita siya. Tama, tara na. Binibining Xia, ang ganda-ganda mo talaga ngayong gabi. Tatay, natatakot ako na baka mabigo ka sa akin. Ang puso ko ay para lamang kay Xiaofan. Wala nang puwang para sa iba. Binibining Xia, dapat kang umiti ng madalas. Ngitian mo naman kami, lalo ka pang gaganda. Bingbing. Talagang napakaganda mo. Kaya pala ikaw ang tinaguriang pinakamagandang babae sa Jiangsheng. Salamat. Handa na ang handaan. Lumabas na kaya tayo. Xia Bingking, wala akong pakialam kung ikay isang ulirang babae. Ngayong gabi, hindi ka na makakatakas. Sa aking mga kamay, ako si Chen Zihao. Dumating na si Ginoong Chen at Binibining Xia. Tingnan ninyo, sina Ginoong Chen at Binibining Xia. Ay talagang magkatapat sa langit. Isang perpektong tambalan. Ang aking Jiangsheng Group ay nag-aalay ng isang pares ng 9 na ikot na krisyal na baso upang batiin sina Ginoong Chen at Binibining Xia sa kanilang pagsasama. Ang aking Lies Pharmaceuticals ay nag-aalok ng 100 taong gulang na may kantab na Ganoderma upang batiin sina Ginoong Chen at Binibining Xia sa mabilis na pagdagdag sa pamilya. Ang aking Long Family Winery ay nag-aalay ng 10,000 tile ng ginto upang batiin sina Ginoong Chen at Binibining Xia sa kanilang walang hanggang pagbubuklod. Magaling. Ngayong gabi ay masayang pagdiriwang ni Ginoong Chen. Ako'y naglalakas loob na imungkahi na kayong dalawa ay maghalikan. Ano sa palagay nyo? Oo, halik, halik. Halik, halik. Halik! 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 Bingbing. Nakikita mo, mahirap tanggihan ang ganitong kasigasigan.
Hindi natin dapat sirain ang magandang mood ng lahat, tama ba? Ginoo, nalaman ko na kung nasaan ang binibini. Nasaan siya? Dinala siya sa pamilya Chen. Si Chen Zihao ng pamilya Chen ay maghahanda ng isang salusalo ngayong gabi para sa lahat. Balak niyang pakasalan ang binibini. Ang kapal ng mukha nila. Nalaman ko rin na may itinago ang binibini na isang punyal sa kanyang manggas. Malamang balak niyang patayin si Chen Zihao at mamatay kasama niya. Ang tanga-tanga ng babaeng yon, ang paggawa nito ay magdudulot lang ng kapahamakan sa kanyang pamilyang Xia. Gusto lang niyang isakripisyo ang sarili bilang bahagi ng isang plano upang mamatay sa pamilya Chen. Sa ganoong paraan, mapapasailalim sa batikos ang pamilya Chen at hindi na nila magagalaw ang pamilya Xia. Ang nararamdaman ng binibini para sa inyo, Ginoo, ay tunay na napakalalim. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumuko sa pamilya Chen. Ang kalooban ng langit ay nagdilim. Mukhang ang pamilya Chen na ito ay isang lugar na kailangan kong puntahan. Nakapaghanda na ako ng lahat. Nagpadala na ako ng mga tauhan para paligiran ang bahay ng pamilya Chen. Basta mag-utos lang kayo, Ginoo. At mawawala ang pangalang Chen sa Jiangsheng ngayong gabi. Ako ang bahala sa mga bagay-bagay ng aking asawa. Sino ang nagsabi sa iyong mag-isa kang kumilos at magpalipat-lipat ng mga tropa? Ginoo, nag-alala po ako. Kung ang mga hamak na tulad ng pamilya Chen ay mangahas na pagbantaan kayo, Ginoo. Hindi ko ito mababayaran kahit mamatay man ako. Ang hamak na pamilya Chen na yan, kaya kong lipulin sa isang kumpas ng aking kamay. Tama na. Dahil sa mabuti ang intensyon mo, sumama ka sa akin. Tulad ng inyong utos, Ginoo. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ngayong gabi ay ang araw ng kasal ng aking Ginoong Chen. Umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Tumabi kayo. Narito ako para sa aking asawa. Anong asawa? Lumabas kayo dyan. Umalis kayo dyan. Mangahas kayong walang respeto sa Ginoo. Naghahanap kayo ng kamatayan. Sa'yo na ito. Ice Chen. Huwag mo akong itulak. Nadala ako. Babae lang naman siya. Paumanhin. Heto, Bingbing. Ito ang lafite na dinala ko para sa'yo. Mula sa aking estate sa Pransya. Tikman mo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ji Chen ay napaka-attentive kay Binibini Siya. Pagkatapos ng kasal, tiyak na masayang-masaya si Binibini Siya. Binibini Siya, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa'yo bilang nangungunang babaeng CEO sa River City. Nais ko lang malaman kung ngayong araw ay magpapakita kaya kayo ng kabutihang loob at iinom kasama namin? Paumanhin. Hindi ako masyadong umiinom. Ano ito, Binibini Siya? Minamaliit mo ba ako? At ayaw mong inumin ito? Boss Liu, ano ba ang sinasabi mo? Ang inuming ito, iinumin ko na para sa aking Bingbing. Pamilya naman tayong lahat dito, di ba? Talagang mapalad si Siya. Hindi pa man siya ikinasal. Pinoprotektahan na siya ng husto ni Chen. Basta gusto ito ng aking Bingbing, kahit na ang araw sa langit, kukunin ko para kay Bingbing. Hindi na kailangang mag-abala. Ang inuming ito, ako na ang lulunok. Magaling, talagang number 1 na babaeng CEO sa River City. Isang babaeng kayang makipagsabayan sa kahit sinong lalaki. Ang aking pamilyang Li At ang pamilyang Zhang. ay nag-aalay ng inumin kay Siya. Xia Bingking, ngayong gabi, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ji Chen, may nangyaring masama. Ano yon? Di mo ba nakikita na kasama ko si Miss Xia sa hapunan? Kasama ko si Miss Xia sa hapunan. Yung tanga mula sa pamilyang Siya, biglang pumasok. Sumisigaw siya at hinahanap ang asawa niya. Sakto, hinahanap ko nga siya. CJ, dalhin niyo siya rito ng buhay. Malaki ang gantimpala sa inyo. Opo, sir. Sino kaya ang nakagalit kay Binibining Chen? Isang dagalang na nakapasok. Wala yon. Ngayong gabi, wala nang mas mahalaga sa mundo kaysa kay Bingbing. Binibining Chen. Pumunta ako rito ngayon para linawin ang lahat sa iyo. Bingbing, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ngayong gabi, lahat ay makikinig kay Bingbing. CJ. Binibining Chen. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Xia Bingking. Tanungin mo ang lahat ng narito. Anong pagkukulang ko si Chen Zihao kumpara sa isang tanga?
Chen Zihao. Wala namang nararamdaman sa pagitan natin. Kahit wala si Xiaofan sa eksena, hindi kita maaaring maging kasama. Xia Bingking, makinig ka sa akin. Ikaw lang ang magiging akin at magiging akin ka. Walang makakaagaw sa'yo. Binibining Chen. Hindi ako naniniwala na hindi ko masasakyan ng isang mailap na kabayo tulad mo. Bitawan mo ako. Lumayo kayo. Bingbing, isipin mo ang pamilya mo. Huwag mo akong piliting gawin ito. Huminahon ka. Paalam, Xiaofan. Sa pagkamatay ko lang mapoprotektahan kita. At maliligtas ang pamilya ko. Tigil. Xiaofan. Xiaofan. Di ba yan yung Tangang Xia? Hindi makahanap ng paraan si Binata Chen para makalapit kay Binibining Xia. Ngayon, dito pa mismo siya pumunta. Talagang tanga itong gago. Ipinangahas ni Binibining Xia ang buhay niya para protektahan ito, tapos dito pa rin siya pumunta ng mag-isa. Xiaofan, plano ko sanang asikasuhin ka. Pagkatapos kong pakasalan si Bingbing, akala ko ba hindi ka magpapakita, tapos dito ka pa sa pamilya Chen humingi ng tao. Sobra ka nang mag-isip sa sarili mo. Sobra ba akong mag-isip? Bakit hindi mo subukan para malaman mo? Itong gago, akala niya makakalaban niya si Binata Chen? Akala niya kung sino siya. Oo nga. Mahal, nandito ako para sunduin ka. Xiaofan, umalis ka na. Lumayas ka dito. Huwag mo akong intindihin, umalis ka na lang. Makinig ka sa akin. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis dito. Chen Zihao. Kung maglakas loob kang, salingin siya ngayon. Sinusumpa ko na mamamatay ako dito sa tahanan ng mga Chen. Xia Bingking. Akala mo ba dahil gusto kita ngayon, makakapagbanta ka sa akin? Makinig ka. Kung maglakas loob kang mamatay, hihiwain ko ang laman nitong asong ito ng paunti-unti at papakainin ko ng hilaw sa tatay mo. Gago. Chen Zihao, hindi mo dapat lumampas sa hangganan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na lahat ng sinasabi mong kapangyarihan at kayamanan ay walang kwenta sa paningin ko. Xiaofan, gago ka, may sira ba sa utak mo? Akala mo makakapagmalaki ka sa harap ko? Yare. Subukan mo. Sige na, ipakita mo. Walang kwentang basura ka. Paano mo nagawa na agawin siya sa akin? Huwag. Mga lalaki, Young Master Chen. dilat ang mga mata mo at tumingin. Ito ang mga death guard ng pamilya Chen. Bawat isa sa kanila ay mga mercenary. Sabihin mo kung paano mo gustong mamatay. Inilabas ni Young Master Chen ang kanyang mga Death Guard. Narinig ko. Ang mga death guard ni Young Master Chen ay pawang, mga batikang mamamatay tao. Hindi sila nagpapigil. Huwag. Chen Zihao. Kung papayag akong pakasalan ka, pakakawalan mo ba siya? Bingbing. Ako, si Chen Zihao, laging nakikinig sa asawa ko. Basta't gusto mong pakasalan ako, pakakawalan ko talaga itong tangang ito. Pupuntahan pa natin siya sa ating handaan sa kasal. Pauwiin natin siyang busog na busog. Ako, si Chen Zihao, tumutupad sa salita. Matibay ang pangako ko. CJ, tandaan mo ang sinabi mo. Pakawalan mo siya. Papayag akong pakasalan ka. Xia Bingking. Napaka-inosente mo pa rin. Kapag nasa poder mo na ako na ang bahala kung mabubuhay ka o mamamatay. Gago. Kaya, aalis ka na ba ngayon o gusto mong manatili para sa handaan namin ng asawa mo? Paano kung hindi ako pumayag? Bingbing. Narinig mo siya. Hindi sa ayaw ko siyang pakawalan. Kasi nungalingan lang nitong gago. Ayaw matuto. Kung ganon, ako na lang ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Xiaofan, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, hindi kita patatawarin. Kung aalis ako, habang buhay kong ipagpapaumanhin sa sarili ko. Bakit ka ba ganoon katanga? Sinabi ko sa'yo, ipagtatanggol kita. Anong nangyayari dito? Nagdrama ka pa. Pero nakakainis ka.
Sige na, baliin ang mga binti niya. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Huwag. Mukhang galit na galit talaga si binatang Ginoong Chen. 10 milyon, ay sapat ang bilhin ng buhay ng batang to ng ilang ulit. Gago, narinig mo yan ng malinaw? Ikaw ba ang gagawa? O tulungan na lang kita? Eh di tulungan na lang kita. Mamamatay ka na, ang lakas mo pang magsalita? Huwag. Mga walang kwentang basura, umalis kayo dito. Isang tanga, paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Si Xiao Fan ba talaga yan? Paano siya nagkaroon ng ganoong kasanayan? Pero parang bumalik na siya sa normal. Mga basura. Ang mga patay na to ay inalagaan ng pamilya Chen ng mahigit 1 dekada. Paano mo nagawa yan, isang tanga? Dahil wala kayong silbi. Chen Zihao, ano pang trick ang meron ka? Ipakita mo sa akin. Gago ka. Aminado ako may konting skills ka. Pero ang pamilya Chen, hindi basta-basta. Ano? Hanggang ngayon, ang lakas pa ng loob mong gamitin ang pamilya Chen mo para takutin ako. Ang pamilya Chen ang pinakamakapangyarihang angkan sa Jiangcheng. Kapag hinawakan mo ako, papatayin ko ang buong angkan mo. Natatakot ako kung ang angkan ko ang dumating. Hindi ka nga karapat dapat lumuhod sa harap nila. Ang yabang talaga ng taang ito, ang lakas ng loob niyang hamakin ang pamilya Chen. Gago, kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo ang pamilya Xia. Kung may mangyari sa akin, mawawala sa mundo ang buong pamilya Xia. Akala mo ba may karapatan kang manakot sa akin? Isang basurang walang silbi. Huwag kang lalapit. Xiao Fan. Xiao Fan, pinipilit mo ako. Tumigil ka dyan. Isang hakbang pa, at papatayin ko itong cute na ito. Xiao Fan, alam ko na, ito ang weakness mo, ang babaeng ito. Chen Zihao. Impyerno ka. Walang hiya. Hamak na tao. Babae lang ang alam mong gamitin. Para manakot, ganoon ba? Ikaw ang nagpilit sa akin nito. Ilang taon na kitang gusto. Pero wala akong nakuha. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ang nanalo, hari. Ang talo, tulisan. So, ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Halika, pilain mo ang mga paa at kamay mo, tapos gumapang kang parang aso, sa paanan ko at humingi ng tawad. Ganoon ba? Yun lang. Huwag, Xiao Fan. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi niya ako papatayin. Huwag mo siyang pakinggan. CJ. Gusto mo, eh. Huwag. Pilayin ang mga paa at kamay. Xiao Fan, akala ko mahal na mahal mo ang babaeng ito. Ang pala, mapagkunwari ka lang pala. Nagkamali talaga si Binibining Xia sa'yo. Wala talagang pakialam ang gago na to kung mabuhay o mamatay si Binibining Xia. Tumigil ka sa kakabuladas. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya. Hindi ako magsisisi na kasama ko siya. Kahit ngayon, ipagtatanggol mo pa rin ang gago na to. Sino ba ang tunay na tanga rito, ikaw o siya? Huwag mong subukang maghasik ng away sa amin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maghasik ng away. Tignan mo siya. Bukod sa mukhang tanga, ano pa ba ang katangahan niya? Para maipush si Young Master Chen sa ganito, hindi siya ordinaryong tao. Ilang taon na siya sa pamilya Xia, nagpapanggap na tanga. May plano talaga siya. Bing bing. 5 taon kang niloko nitong gago. Xiao Fan. Totoo ba? Ikaw ba ay talagang may masamang balak sa pamilya ko? Hindi ako naniniwala. Ang 5 taong ito, hindi ako naniniwalang peke lang. Ang nararamdaman mo para sa akin. Mahal. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo nitong 5 taon. Hindi ko ito malilimutan kapag tapos na ito. Bibigyan kita ng paliwanag. CJ, naniniwala ako sa'yo. Gago. Tingnan natin kung paano mo balak pilayin ang mga paa at kamay ko. Chen Zihao, sa tingin mo ba karapat-dapat kang manakit sa mga taong malapit sa akin? Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Natakot na talaga ako. Natatakot akong hindi na kita muling makikita. Huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, ipagtatanggol kita palagi. Heto, ang kamay ko, ang kapal ng mukha mong pilayin ako. Pinilay mo ang kamay ko. Binatang Ginoong Chen. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko kailanman sinabing pilayin ang kamay mo. Pipilayin ko ang lahat ng iyong mga paa at kamay. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Hindi mo ako magagalaw. Ngayong araw na ito, kahit pa ang mga Diyos mismo ang dumating, hindi ka nila maililigtas. Kapag nalaman ng tatay kong pinilay mo ang kamay ko, ipapabalatan ko ng buhay. Gagawin niyang mga alipin ang iyong pamilyang Xia sa magkakasunod na henerasyon, mga puta magpakailanman. Kaya, ayon sa'yo, binatang Ginoong Chen, ang sinasabi mo ay, tanging ang iyong pamilyang Chen lang ang pwedeng mambuli ng iba. Pero walang sinuman ang pwedeng mambuli sa iyong pamilyang Chen. Yan ba ang patakaran? Sa Jiang Chen, walang bagay na hindi kayang gawin ng aking pamilyang Chen. Kung magiging matalino ka ngayon, baka maipagtagumpay ko pa ang iyong kaso para patawarin ka ng tatay ko sa iyong kahabag-habag na buhay. Xiao Fan, umalis na tayo. Sa Jiangsheng, hindi natin sila kayang talunin. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang hamak na pamilyang Chen na yan ay hindi kalaban-laban sa akin. Batang lalaki, nangahas kang saktan ng isa sa ilalim ng aking pamilyang Chen. Ang lakas ng loob mo. Hoy bata. Nangahas kang manapak dito sa bahay ng mga Chen. Ang kapal ng mukha mo. Tatay. Tatay, itong batang to, hindi lang niya, ginulo ang kasal ko kay Bingbing. Dinurog pa niya ang dalawang kamay ko. Ipaghiganti mo ako, tatay. Ano, dinurog ang mga kamay mo? Malupit kang bata ka. Dinurog mo ang lahat ng meridian sa kanyang mga kamay. Gusto mo siyang gawing lumpo habang buhay. Ginoong Chen, wala namang kinalaman dito si Xiao Fan. Si Binatang Chen ang nagbanta sa akin ng kutsilyo. Ibig mong sabihin, anak ko ang may kasalanan sa lahat. Mga kasama, nakita ninyong lahat ang nangyari. Si Binatang Chen ang nagbanta sa akin ng kutsilyo. Kaya nga pumagit na si Xiao Fan para iligtas ako. Mga kasama, ganoon ba ang nakita nyo? Ginoong Chen, nakita ko mismo. Bigla na lang sumugod itong gago, nang walang dahilan. At binugbog si Binatang Chen. Tama, napakayabang ng ugali niya. Dapat nating tulungan si Binatang Chen na magkaroon ng katarungan. May dugo sa kamay ang batang ito. Hindi siya dapat patawarin. Ginoong Chen, magpasya na po kayo. Patayin siya. Binibining siya, ano pa ang masasabi mo? Kalokohan yan. Nagsisinungaling kayo. Tama na, binibining siya. Kung hindi lang dahil gusto ka ng anak ko, akala mo ba makakapangahas ka sa harap ko na maging bastos? Wala na bang katarungan? Katarungan. Dito. Ako ang batas dito. Ginoong Chen. Tulad nga ng sinabi mo. Ang sinumang may mas malaking kamao. Ang tama. Anong tanga? Nakangahas kang ikumpara ang iyong kamao sa tatay ko. Wala kang ideya kung ano ang kinakaharap mo. Tatay. Nakangahas kang patayin ng anak ko. Ako, ang guro, ay nagsabi. Nababaliin ko ang kanyang mga paa at kamay. Hindi kukunin ang kanyang buhay. Guro, hindi patay ang binata. May buhay pa siyang nadarama. Mabuti. Nakangahas kang manakit sa harap ko. Bata, alam kong may kasanayan ka, ngunit hindi mapapahiya ang pamilya Chen. Ginoong Chen. Sa tingin ko, mas matigas ang kamao ko kaysa sayo. Ang batang ito ay talagang nagmamalabis sa sarili. Akala mo ba ay kalaban mo si Ginoong Chen? Ang pamilya Chen ay matagal nang nakaugat sa lungsod ng ilog. Hindi masukat ang kanilang pundasyon. Ang batang ito ay nakasakit sa pamilya Chen, nang walang pag-asa sa pagtubos. Yamang determinado kang sumalungat sa akin. Hindi rin kita pabubuhay. Tungkol naman sa babaeng iyon mula sa pamilya Xia, kung handa kang maglingkod sa akin habang buhay, papatawarin kita. Kung hindi, ikaw ay mamamatay kasama nitong maliit na peste. Kalimutan mo na yan.
Kahit mamatay man ako, kasama siya ako mamamatay. Kambal ng malalim na kadiliman. Patayin sila. Gagamitin ko ang kanilang mga ulo bilang handog sa aking mga ninuno ng pamilya Chen. Kami, ang madilim na kambal na demonyo, ay hindi pumapatay ng mga walang pangalan. Sabihin mo ang pangalan mo, ipalagay mo itong karangalan na mamatay sa aming mga kamay. Hindi ka karapat dapat malaman ang pangalan ko. Ang yabang naman, walang galang. Narinig ko na sila, ang madilim na kambal na demonyo, mga alagad sila ng sining ng madilim na kalaliman. Ang pinakamahuhusay nilang estudyante. Hindi ko akalain, ang pamilya Chen ay nakakuha pala ng madilim na kambal na demonyo. Mula ngayon, ang posisyon ng pamilya Chen sa River City ay hindi na matitinag. Hindi matitinag. Higit pa riyan, kapag natapos na si Patriarch Chen sa gunggong na yan, ang pamilya Xia ay hindi makakataka sa kanilang kapalaran na mag-iba. Ano, ang gunggong na yun, ay naipagtanggol ang sarili sa madilim na kambal na demonyo? Imposible yun. Ikaw ay, sinira ang aming buhay pusod na madilim na enerhiya. Ang madilim na enerhiyang yon ay parang laruan lang sa akin. Nagpapakabait lang ako kanina. Huwag mong isiping espesyal ka talaga. CJ, dahil pinili ninyong maging aso ng pamilya Chen, tuturuan ko kayo ng leksyon para sa inyong amo. Natalo talaga ang Dark Twins. Sikat sila sa buong River City. Sino ba tong gago na to? Natalo niya talaga ang Dark Twins. Sino ka ba? Paano mo nasira ang aming Dark Art Space? Basura lang kayong dalawa. Ano, di naramdam mo ang aming Dark Arts? Hindi papayag ang aming master nito, kahit nandito ngayon ang aming master. Kailangan pa rin niyang lumuhod sa harap ko. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka. Bilang mga disipulo ng Dark Arts Temple, hindi kayo sumusunod sa matuwid na landas. Sa halip, tumutulong kayo sa kasamaan. Ngayon, sa ngalan ng inyong master, bibigyan ko kayo ng leksyon. Sisiraan ko ang inyong mga meridians bilang parusa. Sinira mo ang aming mga meridians? Gago ka, mabagsik ka. Kung hindi lang dahil sa pagbibigay ng konting respeto sa inyong master ngayon, pinatay ko na sana kayo. Kung hindi kayo alis ngayon din, magsisisi kayo. Sige, aalis na kami. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo dito. Master Chen, napakalakas ng taong ito para sa amin. Ingat po kayo. Mga walang kwenta. Ang laki-laki ng binayad ko sa inyo, hindi nyo pa matalo ang isang gago, Master Chen. Ngayon, panahon na para tayo ang mag-ayos. Mag-areglo tayo. Ang manugang na nakatira sa bahay ng pamilya Xia, aminado akong may kasanayan ka. Pero, gaano ka man kalakas, may pamilya ka, di ba? Minsan, kailangan mong isipin ang pamilya mo. Huwag kang padalos-dalos sa kabataan mo. Ginoong Chen, tinatakot mo ba ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig ko lang sabihin, hindi mo naman gugustuhin na may mangyaring masama sa pamilya mo, di ba? Sabihin mo na lang ang gusto mo, Ginoong Chen. Ako si Chen Beishan. Iisa lang ang anak ko, si Zihao. Ngayong pilay na ang mga paa at kamay niya. Hindi na niya maipapamana ang negosyo ng pamilya. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Wala siyang ibang masisisi. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung handa kang lumuhod at magmano, at kilalanin ako bilang iyong ninong, handang-handa akong tanggapin kang anak-anakan. Kapag ako'y pumanaw na, iyon na ang negosyo ng pamilyang Chen. Ano, si Ginoong Chen ay gustong gawing anak-anakan ng gago? Swerte niya naman. Ang laki ng puso ni Ginoong Chen, 100 taong pamana, ibibigay lang sa isang dayuhan. Ang gago ay nanalo sa loto. Ito na, ang tiket patungong tuktok. Xiao Fan, kapag nasa ilalim ka na ng aking kapangyarihan,
Meron akong 100 paraan para patayin ka. Ginoong Chen, ang galing ng plano mo. Nakapagbigay galang sa pamilya Chen. At napasunod mo pa ako. Sayang lang. Wala sa mga yan ang mahalaga sa akin. Ito ang kapangyarihan ng buong Jiangcheng. Tinanggihan pa ng gago. Sa ganoong pagkakataon, lumuhad na sana ako at tinawag siyang tatay. Anak. Buti pa'y pag-isipan mong mabuti. Kung sasali ka sa aking pamilyang Chen, hindi lang igagalang ka ng pamilyang Xia, kundi mawawala rin ang tatakmong taang manugang ng pamilyang Xia. Nakakatawa naman, Patriarch Chen. Kung luluhod ka at magmamano sa akin, tatawagin akong ama. Baka sakaling isipin kong patawarin ang pamilyang Chen. Gago ka. Gusto ka ngang gawing anak ni Patriarch Chen. Pinapaboran ka niya. Ang kapal ng mukha mong hindi magpasalamat. Gusto mo pang lumuhad sa'yo si Patriarch Chen? Hamak na langgam. Kung gusto mo talagang lumuhod at maging anak ng iba, lumuhod ka. Isa pang walang kwentang salita. At magwawakas ka tulad ng pamilyang Chen. Umalis ka, isa ka lang batang hampas lupang hindi pa lubusang tumatanda. Hindi ka ba natatakot na ikaw mismo ang mapahamak sa dila mo? Chen ba? Masyado mong pinagmamalaki ang pamilyang Chen. Kung gugustuhin ko bilang Celestial Master, kaya kong gibain ang pamilyang Chen sa isang iglap. Gibain ang pamilyang Chen, ang Chen Group ko, ang nangungunang konglomerato sa River City. Mahigit 100 taon na ang aming kasaysayan. Paano kayang masisira ng tulad mong batang hamog sa isang salita lang? Xiao Fan. Ang pamilyang Chen ay naitatag sa River City sa loob ng maraming siglo. Malawak at masalimuot ang kanilang network. Hindi sila basta batang, mababagsak. Mahal. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang pamilyang Chen ay parang higante sa iyong mga mata. Sa mga mata ko, ito ay isang maliit na butil lamang. Hindi man lang dapat banggitin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng aking pamilyang Chen. Ito kaya ang River State Token. Napakatahimik ng aming pamilyang Chen. Kahit sino na lang ang may lakas ng loob na hamunin ang pamilyang Chen. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na dito sa lungsod Ilog, ang pamilyang Chen ang nasusunod. Ngayong inilabas na ang Jiangzhou Token, tapos ka na. Sige na. Tingnan natin kung ano ang kaya. Nang maliit na token na ito, gago ka, hindi mo pa rin kilala ang token na ito. Ang Jiangsu token na ito ay ang pinakamataas na kayamanan ng aming lungsod Ilog. Sabi sa alamat, ito ay ibinigay ng linya ng Celestial Master bilang pagkilala sa mga nagawa ng lungsod Ilog. Taglay nito ang walang hanggang kapangyarihan ng bundok Lomho. Ang bagay na ito ay may taglay na paglikha ng langit at lupa at kayang tawagin ng lahat ng angkan sa lungsod Ilog. Bata. Ang mamatay sa pamamagitan ng Jiangsu token ay isang karangalan para sa isang buhay na tulad ng sayo. Sinasabi mo bang ang Jiangsu token na ito ay pag-ari ng Celestial Master ng Lomho? Gago ka, ang titulo ng Celestial Master ay hindi para banggitin mo. Wala kang pagpapahalaga sa sarili mong buhay. Kung tatanungin mo ako, natatakot siya ng husto sa pagbanggit sa Celestial Master, kaya't nagmumura na lang siya. Ngayon, bilang pinuno ng pamilyang Chen, hawak ang Jiangsu token, inaatasan ko kayong lahat. Sugpuin at patayin ang demonyong ito. Lipulin ang pamilyang Xia. Lahat ng mga anak ng lungsod Ilog. Sinumang sasali sa pagpatay sa demonyong ito ay gagantimpalaan ng 10,000 gintong barya. Sinumang sasali sa pagpatay sa pamilyang Xia ay makakatanggap ng 1,000 ginto at pararangalan bilang panauhin ng pamilyang Chen. Ang pamilyang Li ay tatayo kasama ang mga Chen para putulin ang kanyang daan patungo sa buhay. Sumasang-ayon ang pamilyang Liu, lipulin ang angkan ng Xia. Sumasang-ayon ang pamilyang Zhang, patayin ang kanilang hininga ng buhay. Bata, kahit makalabas ka ng buhay sa lupain ng mga Chen, wala ka ng lugar sa lungsod Ilog. Bukod pa riyan, hindi ka aabot sa ganoon kalayo. Sapat na ang lakas ng pananampalataya. Ngayon, iniaatas ko ang kautusan ng Jiangzhou. Puputulin ko ang iyong 3 mahahalagang enerhiya. Ikaw ang may kasalanan nito. Putulin ang aking 3 enerhiya. Patriarch Chen. May lakas ka ng loob. Kahit ang makalangit na daan mismo ay hindi maglalakas loob hawakan ang aking 3 espiritual na bulaklak. Gago, nasa binit ka na ng kamatayan at nagmamalaki ka pa. Bakit pa natin siya pag-aaksayahan ng salita? Naiatas na ang kautusan ng Jiangzhou. Wala nang pag-aalinlangan sa magiging resulta. Isang hambog na hanggal lamang. Naglakas loob hamanin ng langit. Laging may mas magaling, laging may mas makapangyarihan. Magbabayad ka sa iyong kayabangan. Tandaan mo ang aking salita.
Patriarch Chen, ang nangyari ngayon, kasalanan ko itong lahat. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ni Xiaofan. Ako na ang bahala sa mga kahihinatnan. Nakikiusap ka ng awa, huli na. Mahal. Ang hamak na kautusan ng Jiangzhou ay hindi katapat ko, ignoranteng bata, malalaman mo rin ang kapangyarihan ng kautusan ng Jiangzhou. Bagamat ikaw ay nilikha ng aking banal at mental na kapangyarihan, naglakas loob kang insultuhin ang aking asawa. Hindi ka dapat pabayaan. Ang kautusan ng Jiangzhou, nabasag. Paano nangyari yon? Gago, anong salamangka ang ginamit mo? Naglakas loob kang sirain ang kautusan ng Jiangzhou. Ito ang pundasyon ng aking pamilyang Chen. Bata, sino ka ba talaga? Ginamit mo ang aking sariling likha laban sa akin, at may lakas ka pa ng loob na magtanong kung sino ako. Talaga bang akala mo'y isa kang Celestial Master? Anong lakas ng loob mong sirain ang Jiangsu token? Pagdating ng panahon, ang lahi ng Celestial Master, hindi ka nila palalampasin. Kung hindi ka maniniwala sa akin, wala na akong magagawa. Patriarch Chen. Ang yaman at tagumpay ng inyong pamilya ngayon ay dahil sa Jiangsu token na ito. Ngayon, agawin ko ang 3 pangunahing enerhiya mo. At ibabalik ang pamilya mo sa dating kalagayan. Ang unang hampas na ito ay pumutol sa swerte ng pamilya mo. Simula sa araw na ito, lahat ng mga inapo ng pamilyang Chen ay mabibiyayaan ng kasawian. Huwag mong ikalat ang mga kasinungalingan mo. Ang swerte ng aming pamilya ay hindi basta-basta mapuputol. Patriarch, malaking problema, ang plaka ng aming pamilya, sa hindi malamang dahilan, tinamaan ng kidlat at nabasag. Paano nangyari yon? Ang pangalawang hampas na ito ay pumutol sa kayamanan ng pamilya mo. Simula sa araw na ito, lahat ng mga inapo ng pamilyang Chen ay mamumuhay sa kahirapan. Ang yaman ng aming pamilya ay bilyon-bilyon ang halaga. Sino ang may lakas ng loob na putulin ang yaman ng aming pamilya? Magsalita ka. Patriarch Chen, malaking problema, ang mga stocks ng aming pamilya. Tinarget lang ng isang short seller. Malawakang pagbebenta ng mga shareholders sa mababang presyo. Nalimit daw na ang mga stocks. Ano ang sinabi mo? Gumastos ng walang pag-aatubili. Bilhin lahat ang mga shares na yon. Huli na ang lahat, mayroong masamang loob na. Binibili ng maramihan ang aming mga shares. Hindi namin sila kayang labanan. Mga walang kwentang tao, walang kwenta. Ano, bumagsak na ang presyo ng stocks ng Chen Group. Bumaba na sa 5 sentimo. Hindi ito pwedeng mangyari. Talaga bang gawa nitong tangang ito? Kanina lang sinabi niyang ubusin niya ang yaman ng pamilyang Chen. At ngayon, bumagsak na lahat ng stocks nila. Hindi pa ako nakakarinig ng ganito. Posible bang si Xiaofan ang may gawa nito? Anak, kahit ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, ako, si Chen Baishan, ay hindi natatakot. Habang nandito pa ako, hindi babagsak ang pamilyang Chen. Di panoorin mo. Ang ikatlong hampas na ito, puputulin ang kahabaan ng buhay ng pamilya mo. Mula ngayon, lahat ng mga inapo ng pamilyang Chen ay magiging maikli ang buhay. Ako, nagpatawas sa isang Taoist master mula sa Xuanming Divine Palace. Ang buhay kong ito ay malayo sa sakit at sakuna, at ako ay mabubuhay ng matagal. Akala mo ba ang ilang salita mo ay makakapagpabago sa desisyon ko? Sa tingin ko, itong live-in son-in-law ng pamilyang Xia ay isang manggaganchong walang kwenta. Anak, tingnan natin kung hanggang kailan mo itatagal ang pagpapanggap mo. Kay laking kamangmangan. Ikaw, ang buhok mo. Binata. Ikaw ba ang gumawa nito? Ginoong Chen. Tinapos ng Heavenly Master na ito ang 3 sa iyong kapalaran. Ngayon, ang pamilya Chen ay wala ng swerte. Akala mo matatapos mo ang kapalaran ng aking pamilya, hindi ganoon kadali. Ang tunay na linya ay hindi ka palalampasin.
ang nais gawin ng Heavenly Master na ito. Kahit na, ang mga tao mula sa linya ng Heavenly Master ay dumating. Kailangan din nilang yumuko at makinig. Tao. Anyayahan ang isang Heavenly Master mula sa tunay na linya. Patayin ang taong ito. Ang linya ng Heavenly Master, ang Altar Master, ang banal na kagalang-galang ay dumating na. Ginoong Chen, inanyayahan mo ako rito. Ano ang mahalagang bagay? Hindi ko inakalang ang pamilya Chen ay talagang maanyayahan ng banal na altar. Banal na kagalang-galang, ang taong ito ay gumugulo sa aking pamilya. Hindi lamang niya sa pilitang kinuha ang nobya ng aking anak. Pinahina pa niya ang aking anak. Ginamit pa niya ang masamang sining upang nakawin ang aking habang buhay. Isang napakasamang at mapagmataas na hampas lupa. Nakikiusap ako sa banal na kagalang-galang na siya'y patayin. Mayroon ka bang ebidensya? Ngayon ang aking anak siya, nakahiga sa sahig, hindi alam ang kanyang kalagayan. At ang aking sariling mukha, lalong kahabag-habag, ang kautusan ng Jiangsu ay winasak din ng mapagmataas na lalaking ito. Kalokohan. Malinaw na ang iyong pamilya Chen ang pumilit sa akin upang sumuko ako sa iyong anak. Si Xiao Fan ay kumilos lamang upang iligtas ako. Tungkol naman sa kautusan ng Jiangsu, ikaw ang unang umatake, kaya nasira ito. Tama na. Pinayagan ba kitang magsalita? Ikaw ang kagalang-galang na dalaga ng pamilya Xia. Ay walang kabutihan, nangangalunya. Ang kasalanan ay karapat-dapat malunod sa kulungan ng baboy. Kayo, Kataas-taas ang banal ng makalangit na dambana. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para insultuhin ang asawa ko? Bata, nangangahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Ang mga usapin ng angkan ng makalangit na guro ay hindi para panghimasukan mo. Kaya pala ang kapangyarihan ng pananampalataya ng aking gintong katawan ay napunta sa mga kamay ng angkan Chen. Kaya ang mga tao sa ilalim ko pala ay naging tiwali na. Mukhang sa mga araw na wala ako. Marami nang nangyari. Ikaw, nangangahas kang insultuhin ako. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paglapastangan sa akin? Kataas-taas ang banal. Siya ang kilalang tanga mula sa angkan Xia. Paano niya malalaman ang tunay mong kapangyarihan? Kaya tanga lang pala siya. Walang alam at hangal. Pero nangangahas kang sumalungat sa akin. At higit pa rito, winasak mo ang isang kayamanan ng angkan ng makalangit na guro. Kung ako, ang iyong Panginoon, ay hindi ka parurusahan, nasaan na ang aking prestihiyo? Nakikiusap ako, kataas-taas ang banal, na kumilos ka agad, at lipulin ang basurang ito. Kataas-taas ang banal, bakit mo ako sinuntok? Dapat siya ang sinuntok mo. Sino ang nagsabi sa'yo na makialam? Kung may susunod na pagkakataon, kalimutan mo nang maging pinuno ng angkan Chen. Tama kayo, kataas-taas ang banal. Nagpakalabis ang mababang nilalang na ito. Tungkol naman sa babaeng ito mula sa angkan Xia. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, isuko mo ang lahat ng ari-arian ng angkan Xia. Pangalawa, mula ngayon maging babae mo ako. Sa ganoong paraan, baka isipin kong palampasin ka. Tungkol naman sa tangang ito, gagawin ko siyang baboy tao. Alagaan mo siyang mabuti, diligan mo siya araw-araw. Magiging alaala mo siya. at paano kung tumanggi ako? Kung hindi ka sang-ayon, ibibigay kita sa aking mga alagad. Tungkol naman sa gago na yon, pahihirapan ko siya hanggang mamatay. Alam mo ba na ang linya ng aking Celestial Master ay may 81 uri ng malupit na pagpapahirap? Hindi ko alam kung hanggang saan siya makakatiis. Tama na! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kumilos ng walang batas na gumawa ng ganitong kasamaan? Batang hamak ka, ang kapal ng mukha mong magsalita sa akin ng ganyan. Kung naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan ko ang gusto mo. Xiao Fan. Ito ang palmang sumasakit-sakit sa puso. Pinupunit nito ang lahat ng meridian ng puso. Bata, ikaw ang may kagagawa nito. Ang inyong kabanalan, walang kapantay ang banal na kakayahan. Pinatumba ninyo ang batang ito, nang hindi man lang pinawisan. Hanga ako, hindi ko inaasahang may lakas ng loob ka. Naatakehin ako. Gago ka, anong teknik ang ginamit mo? Nakuha mo ang aking panloob na enerhiya. Kahit ang Altar Master, ang kanyang kabanalan, ay hindi katapat niya. Hindi ito maaaring mangyari. Bata, nangahas kang manakit sa akin. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ko maibubuhos ang aking galit. Formasyon. Formasyon ng makalangit na bituin na sumusupil sa demonyo. Hindi ako makapaniwala na ang Altar Master, ang kanyang kabanalan, para harapin ang basurang ito, ay gagamit pa ng forma sayo ng makalangit na bituin na sumusupil sa demonyo. Sabi nila ang formasyong ito ay may libong pagbabago.
ipinasa ng personal ng Celestial Master ng Mount Longho. Kapag ito ay inaktiba, tao man o multo, siguradong patay ka. Bata, ayaw kong maniwala na hindi ka papatayin nito. Hindi ako makapaniwala. Ang pormasyon ng pagpapasuko sa makalangit na demonyo na iniwan ko, ang pangit ng paggamit mo. Walang kahit kaunting flexibility. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Basagin mo muna tong pormasyon saka ka magsalita. Ang dakilang pormasyon na iniwan ng Panginoong Langit, ganoon lang nabasag. Paano mo ako pinatay? Isang disipulo ng lahi ng Panginoong Langit, hindi ka makakaligtas sa manor ng Panginoong Langit. Tama. Siyempre, hindi kita palalampasin. Ang unang sampal na ito ay para sa iyong kasakiman at pagtataksil na nagdungi sa pangalan ng lahi ng Panginoong Langit. Hinampas mo ako. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Wala akong taong hindi ko kayang hampasin sa mundong ito. Ang pangalawang sampal na ito ay para sa iyong kalibugan at kahalayan na nang insulto sa puri ng aking asawa. Huwag kang lalapit. Umatras ka. Umatras ka. Ang pangatlong sampal na ito ay para sa iyong kawalan ng batas at hinila ang karangalan ng aming lahi ng Panginoong Langit sa putik ng kalupitan at kawalang katarungan. Ang tagal ko na sa manor ng Panginoong Langit. Wala kang karapatang magsermon sa akin. Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mong lapastanganin ang Panginoong Langit. Narito na ang sugo ng tagapamahala ng langit. Hoy, ikaw, hanggang kailan mo pa ba akalain na makakaya mo ito? Lumuhod ka na ngayon din. Ikaw ang kinakausap ko. Lumuhod ka na. Kawalang hiyaan. Anong lakas ng loob mong hamakin ang tagapamahala ng langit? Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Tagapamahala ng langit. Ako si King Feng, nabigo sa aking tungkulin. Nakikiusap ako sa iyong kapatawaran. Tumayo kayong lahat. Likuang. Matagal ka ng tapat na naglingkod. Namamahala sa rehiyon na ito. Iyan ang iyong merito. Inaamin mo ba ito? Inaabuso ang iyong kapangyarihan. Nakikipagsabuatan sa pamilya Chen. At pinahihirapan ang mga tao. Iyan ang iyong pagkakamali. Inaamin mo ba ito? Ngunit ang merito at pagkakamali ay hindi nagkakansela sa isa't isa. Wakasan mo ang iyong sariling buhay. Tagapamahala ng langit, kahabagan niyo ako, mga gwardya. Opo. Tagapamahala ng langit, patawarin niyo ako. Mga gwardya, dalhin niyo sila palayo. Opo, Ginoo. Ginoo, kaawaan niyo ako, hindi ko ito tatanggapin. Ginoong Chen, panahon na para pag-usapan natin ang ating mga utang. CJ. Bata. Isa kang master. Ano naman? Akala mo ba, hindi ako naghanda ng backup plan? Babaeng mula sa pamilyang siya. Hindi mo naman gustong mabaon ang pamilya mo kasama ko, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo sa kanila? Kunin sila, dalhin sila rito. Bitawan ninyo ako. Tay, Ziang. Ate. Ginagarantiya ko ang kaligtasan ng pamilya siya. Bilang kapalit, pumayag ka sa dalawang kondisyon para sa akin. Una, bigyan mo ako ng eroplano ngayon din. Pangalawa, bilang ang Heavenly Master, dapat pangakuan mong papatawarin ako at ang anak ko. Ano? Pangako. Ibigay mo na, ate. Iligtas mo kami. Gago ka. Hindi mo lang ininsulto ang pamilya Chen. Ininsulto mo pa ang lahi ng Heavenly Master. Isipin mo, ikinasal sa'yo ang anak ko, ang pamilya nating siya, ang pinakamalas sa buong mundo. Hindi po, Tay. Si Xiao Fan, siya ay. Huwag mo nang ipagtanggol pa siya. Walang utang na loob, 5 taon naming pinakain ng walang kapalit. At sa huli, ito ang kapalit sa pamilya nating siya. Ate, pakasalan mo na si Master Chen. Ikaw lang ang pag-asa namin. Tatay, tumigil ka. Si Xiao Fan ang tagapamahalang makalangit. Isang tanga lang siya. Paano siya magiging tagapamahalang makalangit? Ang kapal mo, pinatawad na kayo ng tagapamahalang makalangit. Hindi lang kayo marunong, magpasalamat, nag-aalanganin pa kayo sa tagapamahalang makalangit. Tagapamahalang makalangit, paano ka naging ganoon kalito?
Tingnan mo ang itsura niyang tanga. Paano siya magiging tagapamahalang makalangit? Lahat ng tao sa paligid niya ay sobrang naggalang sa kanya. Mukhang totoo nga. Mga tanga kayong lahat. 5 taong nanatili ang tagapamahalang makalangit sa inyong pamilyang Xia at hindi nyo man lang napansin. Mabuting manugang. Noon, nagkamali ako. Bulag ako. Bayaw. Mahal kong bayaw, pakiusap, pakisabi sa pinuno ng pamilyang Chen. Nakalagan kami. Ang lubad na ito ay talagang masakit. Xiao Fan, pamilya ko pa rin sila sa bandang huli. Pakiusap, iligtas mo sila. Anak. Ano pang hinihintay mo? Kung wala kang awa, huwag kang magalit kung magiging malupit ako. Sa tingin mo ba talaga na makakapanakit ka ng kahit sino sa harap ko? Celestial Master, nagkamali ako. Lahat iyon ay dahil sa aking walang utang na loob na anak na naglakas loob na hindi ka rumespeto. Nabigo akong disiplinahin siya ng maayos. Handa akong ihandog ang buong yaman ng pamilya Chen sa pamilya Xia. Talagang magbabago na ako. Patriarch Chen. Sa lahat ng mga taon, ikaw at ang iyong anak. Kayo ay nang-api sa mga karaniwang tao. Ginawa ninyo ang lahat ng kasuklam-suklam na gawain. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, Panginoon, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ang aking pamilyang Chen ay magbabagong buhay. Magsisimula kaming muli. Bibigyan kita ng pagkakataon. Binigyan mo ba sila ng pagkakataon? Panginoon, pakiusap, kahabagan niyo ako. Awa, Panginoon. Kalag ka rin siya, bitayin. Tungkol naman sa kanyang anak. Napirol ko na ang kanyang mga paa at kamay. Ang buhay o kamatayan ay nasa kamay na ng tadhana. Tungkol naman sa yaman ng inyong pamilyang Chen. Dahil ito'y kinuha sa mga tao. Ito'y dapat isauli sa mga tao. Dalhin siya palayo. Panginoon, alam kong nagkamali ako. Panginoon, kahabagan niyo ako. Panginoon, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Hay, taang manugang. Paano ka naging ganito kapusong? Ang ari-arian ng pamilyang Chen ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tatay, Paano mo lang basta ibibigay ang lahat? Ang kapal ng mukha mo. Ang hatol ng Panginoon ay ayon sa kalooban ng Diyos at sa kagustuhan ng mga tao. Paano mo magawang pagdudahan ng Panginoon? Xiao Fan, yung dalawa, nagkamali lang sila. Hindi sila masamang tao. Isang pagkakamali. Hindi sila masama kung hindi bumalik ang aking malay. Patay na ako sa kanila. Guro, hindi ko na ulitin, hindi na, ngayon. Dahil sa respeto kay Bingbing, pinalalampas ko ang buhay ninyo. Ngunit malalim ang inyong pagkamuhi, at labis ang inyong kasakiman. Kayo ay hinahatulan ng 3 taong pagmumuni-muni sa templo ng guro. Salamat sa pagpapatawad, guro. Bingbing, sa pasyang ito, nasiyahan ka na ba? Xiao Fan. Salamat. Master, ay si Xiao Fan pala. 5 taon mo akong niloloko. Mahal, huwag kang magalit. Ayokong mag-alala ka lang. Lesiu. Hayaan mo na. Mabait naman ang iyong reyna. Pinapatawad na kita. Pero dapat bumawi ka sa akin. CJ, babawi ako kahit anong gusto mo. Sabi mo iyan. Hindi, Bingbing, anong ginagawa mo? Ano, ang dakilang master ng Longhu Mountain. Natatakot ka na? Ang gusto ko, ikaw, syempre. Ako,